Hello Captain fans! So ito na nga ang kakulitan ni Sir Alden. So parang sabi ng mga tao dito, medyo may tama na, no? Medyo lasing na si Pops Alden dito sa parang nag-concert era. Yung nag-concert na siya mismo, mga kasambreros, no? Talagang party, enjoy lang. Actually nung nakaraan pa to, kasi may bago tayong mga updates, mga kasambreros, tapos basta matuto at matatawa kayo, mga kasambreros. So yun, no? Talagang sobrang kulit ni Pops Alden dito sa sa kanyang pag-video. Okay, parang siya na lang yung center of attraction dito. Tapos yung mga tao, no, kaya nung isa dito nag-video, baby, sabi nga parang crush niya ata dito si Alden, mga kasambreros. Tapos yung ano pa parang yung sa may mall tour nila, tapos siya na lang yung kumakanta, tapos yung mga audience, yung mga fans niya, mga kaibigan niya. Sobrang kulit ng Pops Alden niya dito, no? Ang babaw ng kaligayahan ni Pops Alden, tapos wala, no, speechless tayo. Medyo may tama na dito siguro si Pops Alden, pero kahit hindi naman siguro may tama, kasi ganoon talaga, parang bibong-bibo talaga ito si Pops Alden, mga kasambreros. And then ito, next na kakulitan. Itong nakatitig siya kay Angel sa camera, mga kasambreros. Sorry po. Parang ano siya, no? Parang si Angel, diba, nasa harap, tapos si Daddy Bay nasa tapos si Mama Ted sa likod niya. Tapos photo, as in literal na photo bomber, kasi panira talaga siya ng ng angulo. Kung kaya yung iba ikakat na lang dito kay Angel, mga kasambreros. Yung ang ganda-ganda ng posing ng kapatid mo, tapos ikaw na kapatid na panira, ay sobrang blessing na siguro may isang kapatid na Alden Richards na alam mo yun, hindi siya stricto siya in a sense na may pagmahal. Kung comedy, tapos syempre na maka-Diyos, mga kasambreros. Kung trabaho, kung seryoso, kung patawa. So ganoon siya, mga kasambreros, no? So talagang, tapos random, no, very random yung kanyang kumapakakulitan. Hindi mo expect, mga kasambreros. And parang nagpa-trim ulit si Pops Alden ng kanyang buhok. Medyo tumataba na si Pops Alden, mga kasambreros, pero tisoy pa din. So siya pa rin ang Mr. Fulkerson ni Mrs. Fulkerson, ganon. Tapos ito, no, nasa pool sila, mga kasambreros, swimming pool. Tapos andito yung kanilang pinakamamahal na actually, yung kanilang pinakamamahal na kuwapa na aso. Tapos si Daddy Bay, si Angel, tapos si Daddy Bay naman yung doon sa kabila, no. Sa gilid pa lang. Parang alam ko nasa bahay nila ito sa Tagaytay ba, sa Laguna. 'Di ba may parang bahay bakasyonan sila na alam ko naka-post na rin ni Pops Alden yung nasa swimming pool siya dito last 2022. Tapos alam ko nagkaroon na sila, hindi ito private resort or something. Parang kanila pa rin ito, mga kasambreros, dahil nga mahal na araw ay kamapaan nagbakasyon sila, mga kasambreros. So very relaxing lang ang inyong Pops Alden, mga kasambreros, at saka kasama kanyang pamilya. And then si Ma'am Catherine, ito pa, isa pa para kay Sir Alden. Ito na sobrang kulit din niya dito. Nag-post siya ng kanyang nasa duyan yata siya. And then nasa bangko, yung bangko na parang pang beach or pang resort, mga or pang swimming pool sa gilid. So ito po yun, mga sobrang kulit ng inyong Pops Alden with matching shades ang inyong pambansang bay, mga kasambreros. So ang kulit-kulit lang, sabi ni Mrs. Fulkerson, sige, enjoy ka lang din muna sa pool, ha. Hindi, joke lang po. So pero ganun po siya, mga kasambreros, sobrang kulit ni Pops Alden. Tapos ito yung parang nasa resort yung bahay nila, yung cottage, no. So kanila yata ito, mga sus, no, pero correct me if I'm wrong po.
Si Ma'am Vicky talaga ang maraming information dito, no? Minsan nakaka-learn ako sa mga information na binibigyan niya. So si Mama Ten, so at ang buong tropa mga kasombreros nagre-ready na para maligo. Tapos si Ma'am Catherine, ito nakapost din isang admin, sobrang ganda niya dito. Yung sa, pero alam ko medyo matagal na tong pic na to, nag-resurface lang siya. Yung nagpakulay siya ng buhok mga kasombreros, tapos nakuhaan pa yung nagkumuha ng picture sa kanya mga kasombreros. And then according dito ay 12.2 billion views. Siya daw yung pinakamaraming hashtag, pinakamaraming views na Filipino celebrity sa TikTok, no? But correct me if I'm wrong kasi ito yung sabi ng isang admin mga kasombreros. So and then sige, last item natin tong isa. Pero baka pa kayo sa mga mga kasombreros sa mga ganap. So kahapon actually ito, nag-share ang bench ng picture ni Sir Alden. Yung Pilipinas Today, no, na sponsored by Bench. Tapos parang ano siya, kasi di ba mahilig mag-share ng verses sa Biblia si Sir Alden. So sabi niya dito ay sa caption, "May the love of Christ shine upon you. It's Good Friday." So kahapon ito, hindi ko na nisali kasi sobrang ganap ng sobrang dami nating na-upload kahapon mga kasombreros sa awa ng Diyos. Alright, sila po sa ating Katin items ha. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasombreros. Ang title po natin, Lumapit Kasi Tayo. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sa Tagalog po, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. So, ano nga ba yung throne of grace mga kasombreros? Ang trono ng grasya. So, kung hihimay-himay natin, yung throne po or trono speaks about authority and power. Sa atin kapag nasa kingdom tayo, for example, nasa kaharian, nasa isang bansa na monarchy type na gobyerno, kagaya ng England, ng France, no, king and queen ang leader or president nila doon mga kasombreros. So instead of president ay king and queen. So nasa trono sila mga kasombreros. Even sa smallest community natin, no, sa ating bansa, for example, kahit na hindi monarchy type, nasa trono, no, nasa ano sila, nasa authority and power sila mga kasombreros. At ang word naman na grace ay yung grasya ba. Nagko-convey po ito ng idea ng understanding ng blessing. Okay? Kapag sasabing grasya, wala tayong ginawa, no? Binigay lang sa atin. That is why Jesus Christ is full of grace and truth. Siya po ay binigay sa atin ng Diyos na hindi natin hiningi at hindi, parang hindi natin deserving na magkaroon mga kasombreros, but God has given that to us because that is why it's called grace, no? Para siyang regalo. Na kumbaga hindi tayo deserving magkaroon, libre lang siya mga kasombreros, but still because of God's mercy and great love sa atin ay binigay niya po, no? When you put those two words together, throne and grace in the same sentence, you get the perfect description of what Jesus Christ did for you and me on the cross. So yun ang sabi natin mga kasombreros na hindi natin deserve kung kaya yung grace nung dumating si Jesus Christ mga kasombreros. Imagine niyo po, sa Old Testament, yung mga tao doon, kunwari magkakasala sila, di ba? Mag-offer sila ng magkakatay sila ng baka, magkakatay sila ng kalapati, magkakatay sila ng donkey, magkakatay sila ng toro, magkakatay sila ng mga hayop so that or pwede rin yung mga harvest nila, yung mga palay or trigo for example, yung mga prutas, so magbibigay sila. Tapos pero yung kadalasan talaga sa Old Testament po ay kapag nagkakasala ang mga tao, nagkakatay sila ng hayop, tapos yung dugo nun sinusunog nila mga kasombreros, tapos ang usok magiging aroma sa God the Father, kay God the Father, tapos yun na yung parang silbing bayad nila sa kasalanan. But sa pagdating ni Jesus Christ, okay, we need to understand na si Jesus Christ ang grace mga kasombreros, at hindi na yung ginagawa natin na pag nagkakasala ako, kukuha ako ng 3 kalapate, 4 na toro, 1 baka, parang ganun, tapos kakatayin, susunugin, tapos yun yung offering. Because Jesus Christ, siya na yung mismong kinatay. Siya na yung naging alay mga kasombreros sa ating kasalanan. Kaya napaka
kung paano napakahalaga na maunawaan natin ang grace, ang grasya ng Panginoon mga kasambreros na ibinigay sa atin ng Diyos, that is Jesus Christ. So the throne of grace can be perfectly described where unmerited favor reigns and pours as a blessing on those who have surrendered their lives to Him. So yun nga, no, unmerited, kumaga pa hindi natin deserving. Wala tayong ginawa para ibigay yun sa atin. Hindi natin, kung hindi tayo naglumpasay, hindi tayo umiyak sa Diyos para ibigay niya si Jesus Christ. Kusa niya yun mga kasos, because Jesus Christ was also the fulfillment of the coming Messiah or the prophecy mga kasambres. And Hebrews 4:16 nagsasabi dito na fearlessly and confidently and boldly na lumapit tayo sa trono ng grasya ng Panginoon. Kung kaya sa atin lang din naman mga kasambres na kasalalay yung willingness, initiative na kung kaya lumapit kasi tayo. May mga times na parang ayaw nating lumapit, ayaw nating manalangin, ayaw nating magbasa ng Biblia, ayaw nating lumapit sa Panginoon because nahihiya tayo, may guilt tayo mga kasambreros. Pero alam niyo po, hindi tayo iwawaksi, hindi tayo tatakil ng Panginoon kapag tayo po ay lumapit sa kanyang throne of grace. So, yung throne of grace niya parati nakabukas, yung arms niya ay parati nakabukas at nag-aantay lang actually kagaya ng isang tatay na nag-aantay ng nawawala at lumayas na anak mga kasambreros. So, we have to remember that God is our Heavenly Father and that loves us very much, and He desires and encourages us to come to His throne of grace. So, in-encourage tayo instead of itatakwil tayo, in-encourage mga tayo ng Panginoon mga kasambreros na lumapit sa Kanya because nature niya yun, loving ang Kanyang nature. And we also need to realize na kailangan natin ang God's grace mga kasambreros sa ating buhay. So we have to surrender our life to God and ask Jesus to come in every area of it. So when we surrender our life to God, we can fearlessly approach to the throne of grace because we have been made righteous through Jesus Christ. So walking in grace, kailangang lakaran natin, isa pamuhay natin mga kasambreros yung grasya ng Panginoon. Parang siyang tubig, parang siyang isang gamit na nag-aantay lang na gamitin natin mga kasambreros at isabit sa ating mga sa ating buhay, mga sisuot natin sa ating buhay. So now that you know as Jesus Lord and Savior, you can have the confidence to boldly approach the throne of grace and ask for God's wisdom, ang mercy ng Panginoon, ang kanyang grasya, and as we walk through our daily lives mga kasambreros. Alright, so lang po in the meantime nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, gracious God, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasambreros, and paalam po.